December 26, 2023. And it's a Bible Tuesday na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po sa inyo. Good evening, Tata Bert. Good evening, Anje. Yes. Baka hinihintay nila. Hindi na nakikita si Senyor. Opo. Bakit kaya? Naku, meron lang pong kinasikasong importante. Biglaan po. Kaya yung supposedly na dapat na topic ngayon, at yun nga po yung tungkol sa pampaswerte na hindi mo natuloy at inilagay mo ng muli sa Friday. Balik Bible reading po tayo ngayon. Bible po muna tayo. Hopefully makahabol po si Senyor. At ika nga yung makakuha man lang kahit na last part ng tatalakayin po natin na chapter sa Bible po ngayon. Yes. Tama ka dyan, Tata Bert. Ano bang mga pangyayari ngayon, Anje? Ay, naku, Tata Bert. Paskong Pasko. Ay, first of all, Merry Christmas kayo sa atin. Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Nawa naman ay naging maganda ang Pasko ninyo. As for me, kung ako, Jay, no? Yes, Tata Bert. Ay, masasabi kong ganda ng Pasko ko ngayon. Wow. Bakit ka mo? Dami kong tinanggap na regalo. Ayun. Kung lang naman, dami pala nagmamahal sa akin. Oo naman, Tata Bert. Wow naman. Salamat sa inyo. Siyempre, Tata Bert, marami nagmamahal. At, naku, ito yung mga panahon na, yan na, gagastusin na yung mga napamaskuhan. Kaya, maraming tao sa mga mall, nanonood, ayan, ang sine, ayun. Pero, sa kalungkutan nga lang po, no, may mga balita po, nakakalungkot kahit Pasko. Yun nga po yung trending ngayon, no, yung tumalon po sa MOA parking. Sana po, hindi ko po alam, baka alam nyo na po kung balita po bang nagulong. Ano na nangyari sa tumalo na yon? Kawawa naman po. Sana, ay, ako po. Hindi po natin alam kung anong wish natin, para hindi siya mahirapan, or patuloy pa rin po. Ayan. Hello, Ate Gina, kamusta naman? Kamusta po, Pasko niyo? Well, yun nga, nasabi ko na nga, okay, ang Pasko namin. Ang ganda ng Christmas party natin, Ginay. Siguro naman nakita mo naman yung mga ibang video clips na napauna nang na-i-post ng ating mga kasama. Yan, yung mga presentation, per team, no? At syempre, hindi nagpatalo ang komite, ang Orange. May pasabog din sila. Oo. Ganda nun. Ayan. Hi, Mark Kenneth, kumusta? Merry Christmas sa iyo! Kamusta, Mark Kenneth, ang Pasko? Masaya din. Ayan. So, ikaw ba, Tata Bert, nagsukat ka na ba? Kasi ako, magsusukat ako after New Year pa ng Christmas holiday weight. Ayan. Marami, syempre, yung mga kainan non-stop. Oo. Ako, hindi pa naman. Hindi pa naman. Okay. Pero nagbukas na ako naman yung mga tinanggap kong pamasko. At, ika nga, nakabili naman tayo ng medyo bago-bago. At mukhang mabibigyan na rin tayo ng regalo sa atin. Nakabili na po tayo. Malalaman niyo po kung ano yun later. Yes, congrats sa atin. Kung maganda pamasko yan. Ayan. Kayo po, kamusta po mga Pasko ninyo? Baka sa ating 15 viewers. Hello, thank you po. Ayan. Naku, ano kayang nilook forward nyo naman next year, no? Bukod sa, syempre, Year of the Wooden Dragon, Emerald Green, ang color. Maraming na hindi raw yung kulay. Bahala po kayo. Kami po, yan po ang kulay natin. Namin. Emerald Green. Kita nyo yung mga t-shirts on natin. So, baka sa Friday din natin kasama. Yes. At maganda po yung t-shirt na yun. Dahil yung mga bagay-bagay na nagbibigay swerte, naka-print po doon sa likod ng t-shirt po natin. Bakit nga ba natabli doon po? Bakit sa spine? Hindi ko rin mas pero maganda yung paliwanag ni Senyor tungkol sa bagay na yan. Pero ika nga nalilinyahan ng ating spinal column na kung saan yun ang nagkakatidata ng swerte. Something like that. No? Hindi ko rin ang definite na paliwanag ni Senyor yan. Pero bibigyan linaw niya tungkol sa bagay na yan. Once na umabot siya ngayon or most probably sa Friday. Mukhang mga excited na sila for Friday. Pero syempre ngayon, Bible muna tayo. Ayan. So, patiin ko lang po, Tata Bert, yung mga watching natin. Ate Connie, Coach Nani, Hi, Merry Christmas sa inyo. Miss Julie Ann Saucelo, Tita Helen, Ate Marina, Miss Cynthia de Jesus Alcantara, Mark Kenneth, Ate Ginay,
Ayan. Ate Maricar. Ay. Christopher Mayor. Ayan. Si Ate Chari. Kuya Ente. And si Mark Joshua Estuesta. Kamusta ka, Mark? Ay, Mark. Ayan. Kamusta daw po ang Pasko? Kamusta din sa inyo, Mark? Ayan. Doon sa mga hindi nakarating yung Christmas party natin last Saturday, wow. Maganda talaga. Kahit kami na nandito noon, hindi namin akalain na gano'n. Oh, sayang. Yung pagkain ni Kanga, ano doon, ang dami. Hindi na patumba ng mga guests. Hindi nga. Yung pagkain, Masarap. dami pa rin. Premyo. Yes. Daming games. Walang umuwi na hindi nakangiti. Correct. Yan ang masasabi natin sa Christmas party na ito. Na may ngiti sa labi. Yun. Favorite tinatanong. Ayan. Naku, opo, totoo yan. Iba talaga ang Pasko dito. Lahat panalo. Ayan. Ano pa po ba mga balita? Yes, So, parang hindi rin ako nakapag-ano ng balita dahil talagang dinivote ko yung mga panahon na yun sa magagandang Tama isip. naman. Ayaw mahaluan muna ng mga Diyos. Kaya, meron ka bang balitaan na ano? Wala nga, ayoko rin. Sa totoo lang, ayoko rin tatapin. Lahat ng papanorin ko masaya. Kasi Pasko eh. Dapat, kailangan na magsaya. Nawa naman naging maganda naman yung Ang isa lang hindi ko maano talaga yung tungkol sa traffic. Even kanina, yung pagpunta ko rito sa, grabe talaga, ang kapal ng tao sa Baclaran. Hindi ko makalakad ng normal lalakad, talagang pasisingitin ko talaga. May Christmas rush pa din. Ay, meron. Mauuna talaga yung balikat mo, isang naglalakad sa kapal ng tao talaga. At ika nga, ilang jeep lang ang pumapasada, kaya hirap din yung mga pasahero. Talaga nagkakaroon sila sa isang jeep, agawan, unahan, ganun nangyari. Nakiunahan na rin kami kanina. Makipag-unahan na rin. Nakiunahan. Diskartiyan na lang, no? Oo, ganda na. Sasakayan. Kung babagal-bagal ka at wala ka diskarte, maiiwan ka talaga. Kahit ano, sabi, di na makakasabi. Ay, buti hindi mo naman inagawa po yung driver. Hindi naman. Hindi naman tayo nakapag-agawa ng gano'n. Nakisigitan lang. Ganun din pala yun. Pinaganda mo. Pero kung nga natatabard kasi yung mga jeep mo pala. Oo, so konti pumapasada ang daming pasahero, tapos iilan yung pumapasada. Meron atang pa-strike Opo. In-effect yung strike ng mga driver. Opo. Sana magkaayos na sila para naman maganda ang pasok ng pinero sa atin. With regards sa mananakay ng mga sasakyan ng mga jeep. Both the driver po, tsaka passenger po. Magdasal po natin ng maayos. Hello, Ate Tess. Kamusta Pasko mo? Merry Christmas. Merry Christmas. Sana Ate Tess, nagpunta ka nung Christmas party. Ayan, busy din si Ate Tess. Ayun po, kamusta? Kamusta po kayong lahat? Ayan. So, sa mga pampaswerte ko, yun nga po sa Biyernes po. Pakikapanga na lang po. Ayan. Excited ako sa mga tanong nila. Pasensya na po kung medyo yung mood ninyo na inilaanan ninyo para sa pakikinig ng tungkol sa pampaswerte, medyo na Anyway, parang dinagdagan lang yung suspense na mga bagay-bagay tungkol sa pampaswerte na yan. Maganda rin ang bibigyan para Tsaka, po dun sa pampaswerte po, pampaswerte sa Friday, maganda na po kayo ng notebook, yes. ng ballpen. Yun, tama yun. Tsaka yung mga tanong niyo po na. Paglaanap po kayo, lang inyong itatanong kay senyor. Pag sinabing senyor na ganito, yun yung masasayang tanong niyo po. Pero lang po, ang prayer po namin, talagang maganda ang 2024. Mukha, tatabi kasi dragon Ako, ganun Yes. Dragon, opportunity. Masaya. Ayan. Okay, ano pa po ba? Ano kwento? May mga tanong po ba kayo? Baka masagot naman po namin sa abot ng aming kaalaman at kakayanan ni Angel. Yes. Yung tatanong po ninyo.
tanong pa ni Ate Jean. Oy. Handa na ba kayo sa out of this world na tanong? Ako, sa Friday, Ate, handang-handa na kami dyan. Ayan. Okay. Ayan. Okay na po ba? Pwede na tayong Pwede na siguro. basta. Ayan po. Pero So, in case na may gusto silang itanong na ibang bagay, hindi tungkol sa Biblia, pwede naman yun, no? pwede. Isingit. Yes, ayan po. So, nasa ikalawang libro pa rin po tayo ng mga hari. Chapter 19. Kita po ba tayo? Right po. Ayan, okay na po. Pwede na. Pagbasa mula sa ikalawang libro ng mga hari, chapter 19. Sumangguni si Ezekias kay Isaias. Nang marinig ni Ezekias ang ipinapasabi ni Haring Sennacherib ng Assyria, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit sako at pumasok sa templo. Pinagsuot din niya ng damit sako si Eliakim na tagapamahala sa palasyo, ang kalihim niyang si Sebna at ang matatandang pari at pinapunta kay Propeta Isaias na anak ni Amos. Ipinasabi niya, Ngayon ay araw ng kahirapan, kaparusahan at kahihiyan para tayong mga batang dapat nang isilang ngunit hindi mailabas sapagkat ang ina nito'y wala ng lakas. Narinig sana ng Diyos mong si Yahweh ang lahat ng sinabi ng opisyal na sinugo ni Haring Sennacherib ng Assyria upang laitin ng Diyos na buhay. Parusahan nawa ni Yahweh na iyong Diyos ang mga dumait sa Kanya. Kaya ipanalangin mo ang mga nalalabi pa sa bayan ng Diyos. pagdating ng mga inutusan ng hari, sinabi ni Isaias sa mga ito, sabihin ninyo sa inyong hari na ipinapasabi ni Yahweh na huwag siyang matakot sa mga panalait ng hari ng Assyria. Magpapadala si Yahweh ng masamang balita sa hari ng Assyria at ito'y babalik sa kanyang lupain at doon na siya ipapapatay ni Yahweh. Muli nagbanta ang hari ng Assyria. Umuwi na ang opisyal ng Assyria nang mabalitaan niya na umalis na sa Lakis ang hari ng Assyria. Nang siya'y makabalik, nadatnan niya na sinasalakay nito ang lib niya. Tumating noon ang balita sa hari ng Assyria na sila'y lulusubin ni Haring Tirhaka ng Ethiopia, kaya nagsugo siya uli kay Ezekias at ipinasabi ang ganito. Huwag mo nang dayain ang iyong sarili sa pamamagitan ng pananalig mo sa iyong Diyos, ay maliligtas ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Alam mo naman kung paano natalo ng mga naunang hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makakaligtas sa akin. Nailigtas pa ng kanilang mga Diyos ang Gozan, ang Haran, ang Rezef, at ang mga taga-Eden sa Telasar na tinalo ng aking mga ninuno? Nasaan ang mga hari ng Hamat, Arpad, Sefarvaim, Hena o Iba? Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo at inilatag ang sulat sa harapan ni Yahweh. Nanalangin si Ezekias ng ganito. Yahweh, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at lupa. Pakinggan po ninyo, O Yahweh. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib sa inyo, Diyos na buhay. Alam po namin, Yahweh, na marami ng bansang winasak ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang iyon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong inanyuhan ng mga tao. Kaya ngayon, Yahweh, iligtas po ninyo kami kay Sennacherib para malaman ang buong daigdig na kayo lamang ang kaisa-isang Diyos. Ang mensahe ni Isaias para kay Haring Ezekias. Nagpadala ng sugo si Isaias kay Ezekias at ipinasabi ang ganito. Pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo tungkol sa hari ng Assyria. Ito naman ang sinasabi ni Yahweh,
tungkol kay Sennacherib. Pinagtatawanan ka, Sennacherib, ng anak ni Zion. Kinukutya ka at nililibak. Inaalimusta ka ng lungsod ng Jerusalem. Sino ba ang iyong nilalait at pinagtatawanan at hinahamak ng iyong pagsigaw? Hindi mo na ako iginalang, ang banal na Diyos ng Israel. Ang paghamak mo kay Yahweh ay ipinahayag ng iyong mga sugo. Ang ipinagmamalaki mo'y maraming karwahe na kayang akyatin ng matataas na bundok ng Lebanon. Pinagpuputol mo ang malalaking sedar at mga piling sipres doon. Napasok mo rin ang liblib na lugar. Makapal na gubat ay iyong ginalugad. Humukay ka ng maraming balon. Tubig ng dayuhan ay iyong ininom. Ang lahat ng bati sa bansang Ehipto ay pawang natuyo ng matapakan mo. Tila hindi mo pa nababalitaan ang aking balak noon pang araw. Ang lahat ng iyon ngayon nagaganap. Matitibay na lungsod na napapaligiran ng pader. Napabagsak mong lahat at ngayon buntong ng pagkawasak. Ang mga nakatira sa mga nasabing bayan, pawang napahiya at ang lakas ay naparang. Ang kanilang katulad at kabagay ay halamang lanta na sumusupling pa lamang, na tuyong damo sa ibabaw ng bubong. Lahat ng ginagawa mo ay aking nalalaman, ang pinagmulan mo at patutunguhan. Hindi na rin lingid ang iyong isipan. Alam kong sa akin ikay nasusuklang. Dahil sa matinding puot mo sa akin at kahambugan mo sa aking dilihim, ang ilong mong iyay aking tatalian, at ang iyong bibig aking bubusalan. Ibabalik kita sa iyong pinagmulan. Sinabi ni Isaias, Haring Ezekias, ito ang magiging isang palatandaan para sa iyo. Sa taong ito, ang kakainin mo'y bunga ng mga supling na pinag-anihan, at sa susunod na taon ay mga bunga rin noon. Ngunit sa 3 taon, maghasik kayo at mag-ani. Magtanim ng ubas at kainin ang mga bunga niyon. At ang mga natirang buhay sa sambayan ni Juda ay muling dadami, mag-uungat at mamumunga ng sagana. May makakaligtas sa Jerusalem, may matitirang buhay sa Zion, sapagkat ito ang gusto mangyari ni Yahweh. Ito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungsod na ito, ni makakatudla kahit isang palasok. Hindi niya ito malulusob, ni mapapaligiran. Kung paano siya dumating, ganun din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito. Ipagtatanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at alang-alang sa aking pangako kay David na aking lingkod. Nang gabing iyon, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria at 185,000 kawal ang pinatay nito. Kinabukasan, nang bumangon ang mga hindi napatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay. Kaya nagmamadaling uwi sa Nineve si Haring Sennacherib. Minsan, nang si Sennacherib ay nanalangin sa templo ng Diyos niyang si Nisroch, pinatay siya sa pamamagitan ng tabak ng 2 niyang anak na sina Adremelech at Sarezer. Pagkatapos, nagtago ang mga ito sa lupain ng Ararat, at si Esarhaddon ang humali sa kanyang amang si Haring Sennacherib. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kakabasa lang po natin ang chapter 19. At dito nga, si Haring Sennacherib, no? Parang minamaliit niya. Minamaliit niya yung kakayanan ni Haring Ezekias. Yun nga, may nakarating yung tungkol sa sinabi na ito, ni Sennacherib kay Haring Ezekias. Ano ba yung mga sinabi ni Haring Ezekias na ito sa previous chapters?
ay talagang minaliit niya ng gusto yung kakayanan ni Yahweh. Sinabi niya na walang magagawa si Yahweh na protektahan ang kaharian ni Ezekias. Wala rin mangyayari. Masyadong minaliit niya. At dito nga, masasabi natin ano ba ito? Dumulog naman si Ezekias. Yahweh. Dahil sa mga panlalait na ginawang ito, sa kanya ni Sennacherib. Tapos nung dumating na yung hari ng Ethiopia naman, gano'n din. Mga sinabi. Talagang wala po silang bilid kay Ezekias. Sinabi, walang nagawa yung mga iyo sa Assyria. Ano ang magagawa ni Ezekias o yung kanyang kaharian? Kaya yun nga, sumangguni po siya kay Isaias na propeta at talaga naman si Yahweh ay in-assure niya si Ezekias na ako bahala sa'yo, magpapadala ako sa kanya na malaman niya kung anong mangyayari sa kanya. Mararamdaman niya kung bagang parusa lahat. Si Ezekias kasi ay isa sa mga hari na naniniwala kay Yahweh. Hindi niya ginawa yung hindi magagandang ginawa ng mga hari previous to him. Siya, talagang pinagpatuloy niya yung paniniwala ni David na si Yahweh ang buhay na Diyos. At iisa lang ang Oo. Diyos. Kung ano tatapit sa dami ng hari na pinasa natin, siya lang talaga yung lahat ng ginawa niya, kalugod-lugod. Naging kalugod-lugod si Yahweh. Tapos, mainapit ko pa yung cellphone sa tenga. Oo, gana. Ayan. Wala pa rin ano natin. Oo nga po. Opo. Pasensya na po, nagkakahanapan din po kami sa gamit. Mga gamit kanina. Mga nagamit din po naman nakaraang araw kasi sunod-sunod po yung mga okasyon natin. Kaya, pagpasensya nyo na po. Try nyo pong i-Bluetooth speaker po para mas malakas. Yeah. Meron po kayong speaker sa bahay. Ayan. Ayun po. So, parang naging usap nga dito po ni Yahweh, pinapasabi niya kay Isaias para kay Ezekias. Ayan. Hindi pa po ba dapat? So, yun. Yung mga anghel na pinadala niya, no? Ayun, oo. Palang pumatay ng gano'ng kadami. 185,000 na katao ang pinapatay po ni Yahweh. Pwede natakot din si Haring Sennacherib. Akala niya, kaya never dare. Oo. Buhay na Diyos. Masyado niyang minaliit kasi si Yahweh. Yan, ang nararapat lang sa kanya. Ayun lamang po. Kaya po ito tatagay. Pwede na siguro tayo doon sa susunod na chapter. Yes, ayan. Chapter 20. Nagkasakit si Ezekias. Nang panahon iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, "Pinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mo yan." Pumarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, Bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya magagalingin ka. Sa ikatlong araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang yan. Ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito
alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Pagbalik ni Isaias kay Ezekias, inuutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y tumalim. Ginawa nga nila iyon at siya'y tumalim. Itinanong ni Ezekias kay Isaias, Ano ang palatandaan ng pagagalingin ako ni Yahweh at makakapasok na ako sa templo? Pagkalipas ng 3 araw, Sumagot si Isaias, alin ang mas gusto mong palatandaang ibibigay sa iyo ni Yahweh? Ang anilong bumababa o maakyat ng 10 baitang? Sumagot si Ezekias, madali sa anino ang umakyat kaysa bumaba ng 10 baitang. Pababain mo ito ng 10 baitang. nanalangin si Isaias kay Yahweh at ang anino'y bumaba ng 10 baitang sa hagdanang inilagay ni Ahaz. Dinalaw si Ezekias ng mga subo ng hari sa Babylonia. Nabalitaan ni Merodach-Baladan, hari ng Babylonia, at anak ni Baladan, na may sakit si Ezekias, kaya sinulatan niya ito at pinadalhan ng regalo. Ang mga subo ni Merodach-Baladan ay malugod namang tinanggap ni Ezekias. Ipinakita pa niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian, ang mga pilak, ginto, pabango, mamahaling langis, ang kanyang makasangkapang pandigma, at lahat ng nasa kanyang taguan. Wala siyang hindi ipinagmalaki sa kanila. Pagkatapos, nilapitan siya ng propetang si Isaias at tinanong, Tugasuan ba sila? Ano ang sinabi nila sa iyo? Galing sila sa isang malayong lupain sa Babylonia. Sagot ni Ezekias, ano bang nakita nila sa iyong palasyo? Tanong ulit ni Isaias. Ipinakita ko sa kanila ang lahat ng narito. Wala akong inilihim. Sagot ni Ezekias. Sinabi ni Isaias, pakinggan mo itong ipinapasabi ni Yahweh. Darating ang araw na ang lahat ng nasa palasyo mo, pati ang tinipong kayamanan ng iyong mga ninuno, ay dadalhin sa Babylonia. Walang may iwan dito. Pati ang ilan sa iyong mga anak na lalaki ay kukunin at gagawin mga eunuko sa palasyo ng hari ng Babylonia. Sinabi ni Ezekias, Maganda naman pala ang ipinapasabi ni Yahweh sa akin. Sinabi niya iyon dahil ang akala niya ay mananatili ang kapayapaan at katiwasayan habang siya'y nabubuhay. Ang pagkamatay ni Ezekias. Ang iba pang ginawa ni Ezekias, pati ang pagpapagawa ng tikunan at daanan ng tubig papunta sa lungsod ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Namatay siya at inilibing na kasama ng kanyang mga ninuno. Ang anak niyang si Manases ang humalili sa kanya bilang hari. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yun. Dito nagkasakit si Ezekias. At nabalitaan ng isang hari. Ni Isaias, no? Na isang propeta na may sakit nga siya, kaya dinalaw siya nito. At ika nga may bili naman kasi si Yahweh. Kaya Isaias, at ito pinasabi ni Yahweh na ayusin na niya yung kanyang sarili, ang kanyang kaharian, sapagkat nalalapit ang kanyang pagkamatay. Sinabi rin na hindi ka nagagaling sa sakit mo, sa kanyang karamdaman na iyon. At dito sa karamdaman niyang ito, nagtataka siya, bakit hindi siya gagaling? Gayong ginawa naman niya ang lahat para kay Yahweh. Kaya dumulog siya kay Yahweh sa bagay na ito. At ang kanyang dasal kay Yahweh, ginawa naman niya lahat ng bagay para kay Yahweh. Sana naman, pagalingin siya nito tungkol sa kanyang karamdaman. At nagpating balita rin naman si Yahweh sa kanya tungkol sa kanyang karamdaman na yan. At sinabi naman ni Yahweh na gagaling siya sa kanyang karamdaman na iyon. May biniling kung ano ang dapat niyang gawain.
may palatandaan, no? Yung medyo mysterious po ito eh. Ano kaya meaning nito? Anino, parang palatandaan na ibibigay sa kanya ni Yahweh. Pag anino bumababa o umaakyat, sabi ni Haring Ezekias, o nga naman, madali sa anino ang umakyat. Mas maganda kung bumaba para alam niyang gagaling siya. Tapos, ito na po, dumating na po ang hari ng Babylonia. Yun lang, no, pinakita ni Hari Ezekias lahat po sa kanyang palasyo. Wala siyang itinago. Kaya, nagtataka si Propeta Isaiah. Ano ba ang mga pinakita mo? At sino ba sila? Diba? Yun lang, sinabi. Inamin naman, naging honest naman po si Ezekias na pinakita ko lahat. Ayan. May pinasabi na si Yahweh. May pinasabi pala si Yahweh na lahat ng bagay, lahat ng kayamanan na meron ang kaharian niya mapupunta sa Babylonia. May question ako. Anong klase na mga sinasangkal nila? Ng Babylonia? Ito, yung na-adjust sa last na anong klase ng tao ba siya? Ay, sino po Miss Linda? Yung sinasangkal nila. Ang sinasamba ni Ezekias, si Yahweh. Si Yahweh po. So, yung isa, yung parang gusto sa anong klase? Ay, sinasamba ng iba yun. Ng Assyria siguro. Hindi natin alam kung ano ang tawag nila. Pero may binanggit niya. May binanggit niya na pangalan. Oo. Ano ang pangalan? May binanggit na pangalan. Ito pong chapter? Diyan pa. Sa pangkulitan. Something like Nimrod. Something like Opo. Parang si Nimrod. Nisrok po. Hindi ko lang alam kung dyan ang previous chapter. Pero meron yun. Yun ang isa. Ayan, just previous chapter po. Previous Just chapter. si Nisrok. Yun, Nisrok. Nakita mo na. Ano tao din? Hindi, just Diyosan. Tinayuan nila na. Parang si Baal din. Parang si Baal, si Asherah. Yan. Ginawa nila ng mga ribulto, yung mga ganyang tao. Parang may iba lang kay Yahweh. Parang ganyan. Meron lang siyang opposite. Sinabi naman noon na wala naman hindi naman kumikilos at wala naman pinapakitang himala yung mga iyon. Ewan natin bakit nagpatuloy pa rin. Kahit despite the fact na walang naman nagagawa sa kanilang himala, yun si Asher at si Baal, bakit nagpatuloy pa rin? Nagpalipat-lipat pa rin yung pagsasambang ginawa dito sa kila Baal at Asher. Kasi nung panahon pa po ni Propetang Elijah, ano na po yun diba? May proof na nga po siya, no? Siguro talagang pinanindigan lang po niya, makakontra lang tao. Hindi natin po alam, pero ganun. Anyway, siguro may mas magandang paliwanag tungkol na sa senyorita. Dito pa lang po, gulo-gulo na po ang paniniwala, di ba, ng mga tao kahit nasa isang bayan lang sila. So, ayun na nga po, namatay na po si Ezekias sa chapter na ito. Kaya, ayun po, may mga tanong pa po ba? Dadagdag pa po. At yun nga, sa pagkamatay ni Ezekias na ito, na isang naging magandang hari naman, dahil sumasamba nga siya, naniniwala siya sumasamba kay Yahweh. Ang pumalit sa kanya ay ang kanyang anak na si Manases. Isa kong naano dito, Tata Bert, yung dumulong po talaga siya kay Yahweh ng dasal at yung umiyak. Alam ko na talagang sinabi po yung sinulat. Talagang pag may gusto ka, at yung intention mo, tama, from the heart, hindi lang ikaw ang makikinabang, kumbaga, at iiyak mo. Yung talagang totoong prayer, talagang kung pinapakinggan siya ng Diyos. Kaya, siguro dito talaga, pinakinggan din po siya agad kasi bukod sa, hindi naman siguro gusto niya gumaling dahil lang may sakit siya kasi may pwede pa siyang gawin. Dahil siya nga po yung isa sa mga hari, diba? Kung ikaw naman ng Diyos, syempre kung may ganitong hari, after all of the years na hindi naniniwala kay Yahweh, talagang bibigyan siya ng 15 more years ni Yahweh. Extension, no?
extension. Ayun. Okay na ba tayo na po? Okay na, pwede na. Sa chapter 21. Doon po sa mga hindi po makakinig na audio, pasensya na po kasi medyo yung setup po natin ngayon iba dahil may mga ginamit nga po ng ibang gadget sa, yung mga sa microphone po na tinutugtog namin sa cellphone. Ginamit ko naman nakarang araw dahil po sa mga okasyon. Pasensya po, pakilapit na lang po, lakasan or mag-speaker po kayo. Ayan. Thank you po. Patience din po. Ayan. Patience. Thank you. Ayan. Chapter 21. Ang paghahari ni Manases sa Juda. Si Manases ay 12 taong gulang nang maging hari ng Juda. Naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 55 taon. Ang kanyang ina ay si Hephzibah. Hindi rin siya naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat tinularan niya ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalaya si Yahweh sa mga Israelita. Itinayo niya muli ang mga dampana sa mga burol na ipinagiba ng ama niyang si Ezekias. Ipinagpagawa pa niya ng altar si Baal at ng rebulto si Asherah, tulad ng ginawa ni Haring Ahab ng Israel. Sumamba rin si Manases sa mga bituin sa langit. Nagpagawa pa siya ng maraming altar sa templo ng Jerusalem, ang lugar na pinili ni Yahweh na kung saan siya'y dapat sambahin. Sa 2 bulwagan sa templo, nagpagawa siya ng isang altar para sa pagsamba sa mga bituin. Sinunog rin niya ang anak niyang lalaki bilang handog. Sumangguni siya sa iba't ibang espiritu, sa mga salamangkero, sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na, at sa mga mangungula. Napakalaki ng kasamang ginawa niya laban kay Yahweh, kaya ito'y nagalit sa kanya. Ang ipinagawa niyang rebulto ni Asherah ay pinasok niya sa templong tinutukoy ni Yahweh nang sabihin nito kina David at Solomon. Sa templong ito at sa Jerusalem na aking pinili mula sa 12 lipi ng Israel, ang lugar na ito ay pinili ko upang ako'y sambahin magpakailanman. Pananatilihin ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno kung susundin nila ang mga utos na ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ng aking lingkod na si Moises. Ngunit hindi sila nakinig. Sa halip ay sumunod sila kay Manases sa paggawa ng mga bagay na higit na masama sa ginawa ng mga bansang ipinataboy sa kanila ni Yahweh. Sa pamamagitan ng mga propetang lingkod ni Yahweh ay sinabi niya, dahil sa kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa ni Manases na hari ng Juda, na higit pa sa kasamaan ng mga Amoreo, at dahil sa pangunguna niya sa Juda upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, paparusahan ko ng matindi ang Juda at ang Jerusalem. Mababalitaan ito ng mga iba at sila'y kikilabutan. Paparusahan ko ang Jerusalem tulad ng ginawa ko sa Samaria at sa sambahayan ni Ahab. Aalisin ko ang mga tao sa Jerusalem tulad ng paglilinis sa pinggan. Pupunasan ko ito at pagkatapos ay itatakwil ko ang matitirang buhay sa kanila at ipapasakop sa kanilang mga kaaway. Gagawin ko ito dahil sa kanilang kasamaan mula pa nang iligtas ko ang kanilang mga ninuno sa kamay ng mga Ehipsyo. Bukod sa pangunguna sa Juda sa paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, napakarami pang taong walang sala ang ipinapatay ni Manases at halos na puno ng dugo ang mga lansangan sa Jerusalem. Ang iba pang ginawa ni Manases, pati ang kanyang kasamaan, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa hardin ng kanyang palasyo, ang hardin ni Uza. Ang anak niyang si Amon ang humaling sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Amon sa Juda.
22 taong gulang si Amon nang maging hari ng Juda at siya'y naghari sa Jerusalem sa loob ng 2 taon. Ang ina niya ay si Mesulemet na anak ni Harus, isang taga-Jotba. Katulad ng kanyang amang si Manases, ginawa rin ni Amon ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Tulad ng kanyang ama, naglingkod at sumambalit siya sa mga Diyos-Diyosan. Tinalikuran niya si Yahweh, ang Diyos ng kanyang maninuno, at sinuway ang mga utos nito. Ang mga tauhan niya mismo ang nagkaisang pumaslang sa kanya sa loob ng palasyo. Ngunit ang mga ito ay pinatay naman ng mga taong bayan. Pagkatapos, ginawa nilang hari si Josias na anak ni Amon. Ang iba pang ginawa ni Amon ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Inilibing si Amon sa halamanan ni Uza at ang anak niyang si Josias ang humanili sa kanya bilang hari. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito naman tayo. Yung mga sumunod na hari, after Ezekias, kanyang anak ni si Manases, bumalik na naman at hindi sinunod yung pagsamba kay Yahweh. Balik Diyos-Diyosan na naman sila, kay Baal, kay Asera. Nagtayo muli ng mga ribulto, yung mga dating ribulto na winasak na, muli nilang itinayo. At yun, marami na naman mga nagkandamata yata rito. Sa mga nito. Iba-iba yung paniniwala niya sa mga nag-consult pa siya sa mga Yun, manggero, sa mga espiritista, sa mamumula. Yun, talagang taliwas po sa ginawa na kanyang ama. Ayan. Pero nga, pinaalala po talaga yung dito, binanggit po yung sinabi po ni Yahweh kay David po at kay Solomon noon, yung Jerusalem kung gano'n siya ka-importante na pinagmula siya ng 2 lipi, yun talaga ang lupain ipinigay nila sa kanila, sa pamamagitan yun kay Moises. Ayan. Hindi pa rin sila nakinig. Sumunod pa rin sila kay Manases sa kagawa ng mga bagay na masama sa mata ni Yahweh. And then, nung mamatay din si Manases, yung anak naman niya, na si Amon ba yun? Anong pangalan ng anak niya? Si Amon po. Na si Amon. Ganun din ang ginawa. Sumunod din sa yapak ni Manases. Yung mga Diyos-Diyosan, din ang kanyang sinamba at hindi si Yahweh. Bakit kaya gano'n? Natatamper? Parang hindi naman malaki yung agwat ng pagbahari. Siyempre, anak ito ni Ezekias. Pero lahat ng pinag-iba ng tatay niya, pinalik niya. Hindi naging makatao, ika nga. Tapos po, ayun na, naghari na si Amon na sa Juda. Parang ginawa po, umulit lang po talaga yung ginawa ng mga hari. Hindi natuto ang Israel talaga. Alam naman nila yung magandang mga pangyayari ng sumasamba ang Israel kay Yahweh. Nananalo sila sa mga digmaan, nakakamtan nila yung kasaganahan. Ewan natin kung bakit umiiba pa rin sila ng pagsamba instead na si Yahweh. Natatalo na sa giyara pagka gano'n ang ginagawa nila. Pero sige pa rin sila. Tigas ng ulo. Yun po. Kaya paulit-ulit din po talaga siya. Yun ang pala sabi niya sa inyo. Tama nga po lang kasi matigas talaga ulo ng mga tao. At hanggang ngayon talaga. Makikita na nagmumula talaga siya sa pagiging makasarili. Yun lang naman po yun. Talagang yun ang ikaw. Pero hindi po natin i-end dito dahil mukhang may hahabol po. At kailangan talagang basahin natin ang Biblia, no? Upang malaman natin ang naging takbo ng istorya. Hanggang sa umabot tayo sa New Testament, kung saan nandulo na si Jesus Christ. At ika nga yung napakalagang aral ni Jesus Christ na nawa, yun ang ating sundan. Yes. Dahil nga po, hindi naman po yung dahil sa pangutipan, magkaiba, iisa lang po ang Diyos. As per
hindi po nagbabago. Ang panahon nagbabago, ang tao, ang generasyon nagbabago. Pero ang Diyos po, consistent. Ayan. Dahil mukhang makakahabol po si Senyor, antayin natin natin. Yes, kasi ano po natin, ang ending para kay Senyor. Ayun. So baka may mga tanong po kayo habang inaantay natin siya. Yes. Baka may mga tanong po kayo. Ayan. Uli po, pasensya na po sa audio. Talagang wala po kasi yung microphone na kinakabit po namin sa cellphone nung hindi po bali po, sa Friday, balik regular na po tayo. Ginamit nga po sa mga nakaraang araw na okasyon. So, sana kung okay na po yung audio, no? Sana po na okay. Yung ang lang naman sa akin ito gagawin, yung pagdadasal ni Ezekias. So, naalala ko lang yung turo niya siguro. Pag nagdasal ka talaga, kailangan from the heart, specific, yung intention mo, totoo talaga. Yung pag hindi mo siya pipilitin umiyak, yung pag naiyak ka sa dasal mo, yung natural, yun po talaga yung sasagot. Pero syempre, hindi mo pwede sagot agad ng Diyos yan. May oras po ang Diyos ang nakakaalam. May nakuna ako dito sa binabasa natin chapters ng mga naging hari no, na Israel, na mga Israelita. Yung mga hindi naging maganda ang pag-ahari nila na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ipinapatay. Parang hindi naging natural ang pagkamatay. Katulad ng hari na si... ganun eh. Katulad ng hari si Amon na ito, no? Nagkaisang katauhan. Yan mismo, hindi mo nagkaisang patayin siya. Marami din. Katay mga iba pa previous ng mga hari. Ito yung nangyayari. So, meron siyang mga tauhan na talaga na kontra sa ginagawa niya. And the fact na hari na siya, hindi lang basta-basta so, kailangan ng conspiracy para mapatay siya. So, yung isa na napupuna ko dyan sa ano yan. At yung mga magaganda naman, ang ipinakita na hari, tulad ni Ezekias, parang maging natural ang pagkamatay. Hindi naman ano. Ayun na may parusa. Pwede natin masabi, parusa ko ng Diyos na lalo na ko. Kung anak ka po ni Ezekias na mag-e-expect ako. Ganun din. I-expect dapat ng tao na susunod sila sa yapak ng kanilang ama, pero hindi. Ang sa akin, no, patatawag ko, naging makasarili. Naging makasarili sila. At siyempre, pag naging makasarili ka na, magagalit na talaga sa iyo. Taong bayan, o may mga tauhan ka na talaga magagalit na rin sa iyo. Kaya sa mga lagi ko nanunood, napakaswerte niyo po dahil na sulat sa pool, naiintindihan niyo po yung mga pangyayari kung bakit nangyari ito. Pinabasa po talaga natin title chapter. Oo. Yes. At nawa, no, sa ating pagbabasa ng mga Biblia na ito, talagang samahan niyo po kami hanggang umabot po tayo, hanggang matapos natin hanggang sa Old Testament, sa New Testament. Nakikita po natin na napakaganda ang magiging, maiintindihan po natin ng kumpleto kung ano yung gustong mahiwatig po ni Senyor sa atin. Yes. Ang pangalan, baka imbitin nung pagsaba tayo. Kasi may mga pinanggit din dito ng mga libro na kasaysayan ng mga hari ng Juda. So, diba, makapag-usapan din natin. Isipin nyo, dami pa palang libro, no? Hindi ako makakita. Yes. Ilagay lahat. Ipo, baka may mga tanong pa po sila. Habang nagbabakasakali po tayo na makaabot si Senyor. Yes. Okay. Ayan. Diyan na po. Pakiantay na lang po. Malapit na lang po. Sa may gate daw po. Uy! Hindi ko lang po alam kung anong gate. Anong gate? Gate po ng Montes, gate po ng subdivision, or gate po dito. Center. Ayan.
may mga tanong po kayo. Dahil andyan na po si Senyor, sasagutin niya po. Siya ang sasagot pagka ano. Siya po ang sasagot. Iba po talaga kasi ang wisdom ni Senyor. No? Ayaw po namin masabi na kaparehat, no? Napakalayo. Iba. Hindi, kami hindi rin namin alam kung saan niya nalalaman yung mga sinasabi niya. Na later on ay napatutunayan po natin tama. Pumapasok na lang po talaga sa At siya ang taong walang kapaguran. Wow. Noong Christmas party natin, hindi ko wala bang isang kinukuha ng tao. Ito yung lakas na God. Ang energy niya kakaiba. Habang kami, halos hindi na rin makakilos na siya. Parang hindi nauubusan ng lakas. Ang importante kasi sa kanya, yung mabigyan niyang kasayahan ang tao. Yun ang importante sa kanya. Talaga ang pagmamahal niya sa tao, naiiba. Ang pagtulong na ginagawa niya sa tao, naiiba. Yeah. Siya talaga yung binibigyan. Kasi ganun siya, talagang, hindi po talaga siya makasali. Uunahin niya pa talagang iba. Actually, maraming nangangarap na maging katulad niya. Ang sakripisyo ko ay... Ang tanong lang naman natin pwede yun. Basta gawin mo kung ano yung ginagawa niya. Handa po ba kayo mag-sacrifice? Yes. Hindi lang po siya basta ang sakripisyong oras. Sabi po natin, Gina, may wisdom din naman kayo tatabi. Wisdom to God. Oo nga. Ate Gina. Nabulot na yung isa. Isa yung bulot na isa. Wisdom to. Ano? Thank you, Ate Gina. Sa pag-acknowledge ang wisdom to. Ayan na. Speaking of wisdom. Wow. Hello. Kasi yung ayos ko. Hello. Hello, Senyor. Good evening. Hello. Ba't dito nakasaksak? Hindi doon. Tapos na? Tapos na po? Hindi po? Hindi kayo yung nadali. Ayusin ko lang po yung cellphone. Hindi, huwag mo na baguhin. Okay na sa'yo? Sige. Okay. Kuha. Kuha na po. Ayun. Kuha ako. Kuha na. Ayan. Okay. Pasensya na. Pasensya na po. Late tayo. Ayan. Good evening, Senyor. Thank you po. Good evening. Hirap na hirap kami sa pagkuha ng logo. Thank you kay Pat. Nakakot namin yung logo Basa niyo yung tatlong chapter? Yes, po, Senyor. Okay. Anyway, storya lang yung mga king. Yes po. Yung paano hindi nila pagsunod. Meron pa rin. Ang isang nakikita ko dyan, no? So, summary ko na lang, no? Bukod sa hindi nila pagsunod, wala silang pasasalamat, no? Na naging hari sila. Yun po. Doon po ako magsisimula. Year-ender po tayo ngayon, no? Ang Diyos po, no? Gustong-gusto po niya na nagpapasalamat tayo sa malaki, maliit, na bagay na nangyari at nakamta natin sa buhay. Bilang year-ender message po sa inyo, ay hindi pa year-end, no? Kasi you have to make a list. No? Kalokohan po yung, yung New Year's resolution list na hindi naman talaga nasusunod. It is better po from January, February, March, April. Nagsimula kayo ngayong December. Tapos patras kayo November, tapos yun, so on and so forth. Gumawa kayo ng thank you list to God. No? Ako po, ang thank you list ko siguro, hindi lang ngayong December, sa marami pa, lalo na umuubo si Tata Bird. Buhay pa po ako. Hindi po ako nahawa ng mga ubo-ubo nila. That is one, no? Kasi po, napakaraming namatay ngayong taon na po. Ako
ako po, yung mga kilala ko po, bigla na lang nangamatay, no? No? Hindi ko na po papangalanan, pero bigla na lang ng mga namatay. So hindi they survive COVID, no? Pero pagpasok ng taon na to, especially yung last quarter, nangamatay, no? Yung ayaw lang sabihin, pero meron kasing yung walking pneumonia na tinatawag na mukhang yun ang tumama. Si Maribel yata, meron palagahan natin ng gamot. Yun po, no? Marami po namatay. Yun po yung ako po, no? Isa sa thank you list ko. Actually, parang tinangaso din ako. Pero hindi ko naman alam dahil hindi man ako nagko-COVID test ko ng COVID. So, yun yung unang-unang kong papasalamat, no? Kagabi po, no? Nag-220 over 228. Over 141 ako. Over 141. Tapos si Marina nagpapapray over 141. 142. Wala yung panis. Nakita mo. Inorward ko tuloy. Wala yung panis siya. Well, anyway, I don't feel good, no? Pero, hindi ko rin po pinagwawalang bahala. Pero, ginagamot ko rin sarili ko. Totoo po yun, no? Totoo po yun. Hello. Hindi, may. Ayan, okay. Sige. Ayan po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yes, nakabalik na po sa Senyor. Good evening po sa ating 15 viewers. So talagang natin yung Senyor, kanina, hilan na, mga 9 ngayon. Ito. Pakita mo yan. Papakita natin yung PP ni Senyor. Ayan. Tapos yung 142 over. Itatawid po, namatay na po. Kakaubo. Ayan na po, ang BP ni Senyor. Diba? Ganyan pa pala. Sabi nga naman, doktor, ang kilala ko, kay kapatid ni Brenda, may stroke na yan. Ano ba yan? Tao ba yan o hindi? Hindi ko po alam, no? Pero, thank to God, no? I survived, no? Thank you po talaga. At saka 5 minutes na papababa ko without medication. So, I'm very thankful sa God. Kaya yung isang pinapasalamat ko talaga sa Diyos. No? So, make a thank you list. Kasi, alam mo, wala kang matandaan. Thank you for the food, no? Thank you sa mga bagay. Iba, no? Instead of New Year's resolution, Thank you list. Yung nagdaang taon. Yung nagdaan na ito, yung 2023. Kasi puro gawa kayo ng gawa New Year's resolution. Wala naman ang susunod dyan. Parang ikaw, mag-diet ka, di ba? Dieta, kunwari. Ayun. So, siguro po, yung po, kasi po sa mga hari na binasa nila, di na sumusunod sa Diyos, hindi pa nagpapasalamat na maging hari sila eh. Ako po nagpapasalamat sa Diyos, nabigyan po ang maraming oportunidad sa mga proyekto. January pa lang po, nag-umpisa namin ng proyekto, baka, di ba? So, salamat sa mga lanera. Nagkaroon tayo ng opportunity, no, para makapagsimula muli, no, sa pagbabalik sa construction. Salamat kay Saki sa pagtitiwala, yung mga ganun. No? So, kahit, initially, abono ako. Pero soon magkakaroon na tayo. Okay? So, ikaw, Tata Bert, ano yung mga pasasalamat mo? marami. Ika nga, buhay pa ako. Una. Buhay ka pa ba? Ako na yung mamatay. Nagkakaw po Nabutang kita And still, going strong at my age, no? Strong ka ba? Strong. Bakit mo nga strong ka? Ay, parang pinanood ko yung sayaw natin. Ang pangit na sayaw ko Sama ng pakiramdam ko Alam niyo ba? Minsan kita ko pinipilit ko lang. Sama ng pakiramdam ko, pero the show must go on Pero sama ng pakiramdam ko na. Sige. Kaya hindi ako makakain, tsaka hindi ko na matanda. Si Uriel, bigla ako naalala. Hindi ko pa nabigyan ng gift Sa bagay, lahat ng anak ko, hindi ko pa nabigyan. Nahili-hilo na ako Yun nga, actually, tinitignan kita ka. Kumukuha na lang. Diba? Yun ang ino-obserbahan kita Iba yung tao Hindi kasi, di ba sinasabi ko nga, kung warrior ako, lalo na noong unang panahon, pag may mga movie na samurai, yun ang mga paborito ko, yung Dying the Battlefield. No? Yung kahit wounded ka na, lumalabang ka pa hanggang totally mag-expire ka. Yun yung talagang pangarap ko, dream ko, at prayer ko. I don't want to die sa sickbed, no? I don't want to die sa sickbed ko. So, yan yung pangarap ko
Kaya yun. Kaya kahit may sakit ako, kaya ko pa. Kayanin ko yan. Hindi nyo akong makikita na may sakit. Marami nga nagsasabi, di ba? May sakit ka, mukhang okay ka naman. Siyempre, ano ba siya? Artista ako eh. Kailangan okay ka. Di ba? How can you give hope to other people when you yourself hindi mo kaya, di ba? Hindi mo kababakasan o kakikitaan ng lupay-pay na siya. Ay, ba? Sige, ba mo? Kaya nga pagbaba ako, bagay mo nga mo, mulis ka na dyan. Kasi, galing mo. Hindi naman nagpahinga, okay naman siya, di ba? Hindi ka na sasabihin ko siya. Yung galing mo. Hilo na daw siya ng pahinga. Kasi pag yung gano'n, huwag kang pakita sa tao. Ano yung 5 minutes na power nap, malaking bagay. Okay? Sige, Tata Bert, bukod sa lakas, buhay ka pa. Kala ko, patay ka na kanina. Actually, yung magandang katayuan ng aking anak at ng aking apo, pinasasalamatan ko ng gusto. Oo. Dahil nagbibigay sa akin ng walang alalahanin yun eh. Mas maganda yung sitwasyon nila ngayon kaysa noon. Oo. Tatandaan ko yun. Siyempre, hindi na namin ma-elaborate kung paano. Pero mas maganda na yung sitwasyon. Stable na matatawag. Nasa malayong lugar yung anak mo na nasa malayo. Hindi ba nalulungkot? Kasi nakita ko masaya sila, masaya na rin ako. Ay ako, yun nga yung isang pinag-usapan namin along the way. Kasi meron tayong isang kasama, di ba? So, shopping kami. Sinanda naman namin yung mga shopping. Di ba yung tulad kahapon din, di ba? Kasi nalulungkot din ako kasi hindi siya kasama. Kasi hindi ko naman anak yan eh. Anak ng ibang tao. Kaya lang gusto nung magulang, siyempre, kasama ng Pasko. Pero sana, naibigay nila yung... kasi bata yun eh. Yung magpapasaya doon sa bata. Kasi, sabi ko bumalik. Siyempre, siguro na wiwili. Namimiss. Ano yung Tagalog na namimiss? Nagigiliw. Paano ba? Basta, namimiss niya siguro yung kanyang anak. Gusto niya. Kaya lang, nade-deprive. Kasi kung kasama, yun nga yung sabi mo, makita mo masaya yung anak mo, magsasakripisyo ka na. Yun yung sinasabi ko. Wish kaya ako ganun din. Kung ako yung magulang nun, I let go. Yung sarili kong namimiss lang kita, hindi ko naman alam kung namimiss mo ako, I will let you go. Kasi sa edad mong yan, gusto mong shoppingan, gusto mong mapili, di ba? Tama ba? Tama yun? Di ba? Siya yun, di ba? Pero, namimiss niya eh. Kasi opportunity, hindi na ako babalik doon sa lugar na yun. Lalo na, laki ng gastos ko, ba't pa ako babalik doon? Di ba? Wala siya. Di ba? Ang gagaling nga, yung mga nagbilihan, 50% off. Diba? Sale. Tapos, binibigay sa akin pera, ang bag nila, 50% off din. Sabi ko, ayos kayo Parang, ang quarter din niya. Nilig eh. Sabi ko, may mga pera kayo magsibili, ha? 50% off na daw, 50% off pa sa akin. Ako bayad. Diba? Yun yun. Maganda yung sinabi mo na parents should sacrifice. Kasi kahit anong sabihin mo, namimiss mo, totoo, andun ako. Pero the opportunity, nawawala ng oportunidad yung sarili mong anak sa mga hindi mo kaya ibigay. Tanong nga along the way, paano ko si May? Hindi mangyayari kay May yan kasi kaya ko ibigay. Di ba? Kaya ko ibigay. So, kung di mo kaya ibigay, let go. Di ba? Anak mo pa rin naman yan eh. Oo, totoo naman. Mababago ba yun? Nagkakachat kami halos araw-araw. Maganda yan, Tata Bert, hindi ka selfish. I hope kung nanonood, naintindihan. No? Kasi, minsan lang, sabi nga, biniro ako, tinext ko, send ko yung mga picture. Ang send sa akin, ipansya-shopping ko rin. Hindi na po. Solo? Hindi na mangyayari yun kasi, kumbaga, team effort yan. Di ba? Si Sandra nga. Sige, ano gusto mo? Kasi kumbaga, hardly spree. Di ba? Natutuwa ako, masaya sila. O sige, hinihila ko nga kung sino-sino yung hinihila ko. Ayaw sumama, bahala ka. Ayaw sumama sa akin, ha? O sige, sino lang yung kasama ko, di ba? Dami natin, wali-wali, bahala kayo, di ba? Yun yun, sayang, di ba? Sayang. Nanginayang ako, kasi, lalo na yung ganung edad, yung kadalagahan na, di ba?
sige, ano nga na Bert? Sorry, naputol kita. Kasi naisip ko lang baka makalimutan ko. Tsaka mawawala kong topic eh. Yung pasasalamat mo. Uy! Ako rin. Actually, hindi mo matandaan, pero number one yung health. Kasi, habang tumatanda tayo, hindi natin, lalo na walang pahinga, di ba? Yan yun. Tapos, alam mo naman ako, talagang, ako talaga lahat eh. Ako lahat eh. Hindi pwedeng hindi eh. Yung meeting ko nga nitong Pasko, mga importanteng tao, bago ako bumaba, yung makahinga eh. Tinutulak pa ni Makang eh. Yung makahinga talaga eh. Pagtawag na meeting na, buhay na ulit. Pagsakay. Kasi sayang din yung mga meeting na yun eh. Talagang nag-generate yun ng funds, ng opportunity. Sige, ano pa na Bert? Tawa ng tawa. Pinasasalamatan ko at nandito ako sa healing center. Ika nga, yung mga bakanting supposedly magiging dull moment para sa akin, hindi naging ganun. Nagiging saya. Oo nga si Tita Hermie, 90 years old na. Ang saya-saya. Sayaw sila na isiniyaw siya ni Hiling Chacha. Chacha siya. Tuwan-tuwa. Nung gabi, nung nag-meeting kami, Saka nung kumahanta. Nagsayaw pa sila. Tuwan-tuwa. buhay pa ba? Yun na akin namatay eh. Tuwa-tuwa ito kanina, dinala ni Coach na regalo. Coach, regalo mo si Tita eh. Tuwa yan. Kasi naregaloan ko na eh. Alangan naman ako uli. Coach, ikaw naman. Kuha kami na regalo. Mga extras ko. So ano pa? Yun, ika nga yung health ko. I'm doing good regards to health. Sa financial, masasabi kong stable naman. Pero di ka tuli. Sinigaw ko na tuloy. Tuloy ako! Meron ko. Nabigay kami ng tsokolate. Nung Pasko. May category. Category. Mga dalaga. Pilaan dalaga. Pati byuda sumama. Okay na yun. Consider ng dalaga yun. Kasi byuda eh. Pagdating mga lalaki, sila din ta. Kasi una, mga bata eh. Dami pa. O di mga dalaga. May natira pa. Kukulang-kulang na para sa lalaki. Yung mga supot. Para hindi pumila. Lahat pumila. Tataber ko una supot. Kaya itong supot. Hindi mo masama yung word na supot. Ang ibig ko sabihin ng supot, sa English po, yung mga English circumcised. Hindi tuli. Nakakatuwa yung portion na yun. Nagpapasalamat po siya. Sa TV. Mga kuwalag Sa lalaki pumili. mga kuwalag ng tsokolate, kahit supot eh. Ako daw pipila na kung ulo ka lang eh. Sigaw pa supot. Kaya itong supot. Kaya talaga ng Christmas party. Pero yung budget natin actually half yung budget natin compare sa mga nagdaan. Kaya hindi pa ko yung palaro eh. Kasi nga hindi pa ako nakakasingil eh. So, kumbaga, hindi pa nagiging money yung inaasahan ko. Pero masaya. Masaya ganun pa rin. Pero kung support, makakuha lang ng tsokolate. Talaga naman. Sige, ano pa? Gawa kayo niya, gawa kayo. Ikaw. Ako sa yung time talaga. Kasi holiday, so wala akong work. Nakapunta ako dito ng Sabado, ng Tuesday, ng Friday. Na nagtatagal ako kasi dati, di ba, lagi ako kagol umuwi. So, yung time na bakasyon na makapunta dito, mag-spend time sa inyo, sa family, yun, yung oras talaga. Ayan, ano pa. Bukod po yun, sa health, syempre, thankful po ako din. Sa mga challenges, syempre may mga challenges pa rin. Ay, normal yan. Pero, yung naging opportunity siya, yun yung maganda. Yung challenges kasi, actually, problem talaga yun. Problem yun. So ako, I don't make problems problem. Yeah. Problema na nga eh. Correct. Instead, I make them challenges, no? Para, nang sa ganun, yung challenges, mayroong magiging resultang maganda. Hindi katulad ng problema, mayroong ka isosolve na hindi maganda. Pag challenges, ito yung mga problemang mag-aanak ng positibo. Yes. Lalo kang gagaling, lalakas, tatalino, yun. So, yun pa thankful tayo doon. Ayun, siguro.
bago tayo magpaalam, ako naman po, siguro gagawa din ako noon. Kasi pumasok lang sa utak ko yung kaya ako nagpantay din ako. At maganda. Sa labas. Kasi nga, binabasa ko rin yung Kings. Lahat sila, hindi sumunod sa Diyos. Inisa-isa lang po yung King, pero halos ganun. Pare-parehas, iba-iba lang pangalan. Ang isang nakita ko, hindi nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi pwede naman sila hindi maging hari, pero naging hari sila. Hindi pa rin sila nagpasalamat. Actually, yun yung first step. For a better future, for a better day, para po sa atin sa araw-araw. Kailangan magpasalamat tayo sa Diyos. Sa lahat ng mga bagay na yan. Okay? Wala tayong music. Ito ang gamitin mo. Yan na. Lord? Well, maganda, no? Napaganda. Kaya nga yung pagkakahabol sa inyo. Pag-usapan, yung tungkol sa pag-prepare po natin ng listahan, ang pasasalamat sa mga bagay-bagay na dumating po sa ating buhay itong mga nakaraan. Ngayon ko lang narinig po yan, no? Dahil narinig ko kasi ito po gagawa ng New Year's resolution na marami naman na hindi nagkakatotoo. Ito na iiba at sa aking palagay maganda. Salamat sa inyo sa pagkakashare ng bagay na yan. At salamat din na i-share natin sa mga nanonood ngayon, nakikinig ngayon. Yun lang po masasabi ko, no? Ipagpasalamat po natin lahat ng mga bagay na dumarating po sa ating buhay. Maliit man o malaki. Maraming salamat po. Thank you, Tata Bert. Sa akin naman po, gawa na po tayo ng listahan. Tama po yun, maganda yung naisip ni Senyor. Tsaka habang gumagawa tayo, pagpapasok yung taon, parang lalo kang mahihikayat na marami kang gawin for the next year naman na kakapasalamat din ng ibang tao. Yun lamang po. Siguro po ako, pasasalamat ko po ay yung 12 buwan, 12 beses po ako magpunta sa Manawag. It is a journey na hindi madali. Full day ang kailangan. Sawa na ako sa adobo. Na ulam namin. Masaya. Actually, talagang sakripisyo matatapos. Magandang hapon, maraming sumasama. Ako'y nagpapasalamat, pag andun ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon at maraming naniniwala sumasama. Next year po, sa unang salvo, ang isasama ko po, yung Iglesia ni Cristo. Gusto nang maniwala kay Mama Mary. Si Mama Mary po kasi galit ang Katolik. Ang mga Kristyano, hindi Katoliko. Ayaw nila si Mama Mary. Ayaw ng Iglesia ni Mama Mary. Ito po, patunay po, Iglesia ni Cristo, for dialysis, hindi na nag-dialysis. Ang santo ko po sa gitna ay si Mama Mary. Nagsisimba po ako kay Mama Mary, nagdadasal ako sa Panginoon Diyos. Sa 12 kong pagsisimba ko, marami akong nakasama, marami akong natutunan, maraming masasayang sandali, nakakapagod. Subalit lahat po yun ay pinapasalamat ko sa Diyos dahil sa pagkakataon. Dahil naging ligtas po kami sa lahat ng biyahe. Wala pong aksidente nangyari, wala pong problema. Nagka-problema. Pero naiuwi pa namin ang aming mga sakay, ang aming sasakyan, ang aming sarili. Yan po yung mga simpleng bagay na pinapasalamat ko sa Diyos. Kayo po, ano po ang ipapasalamat niyo? Gumawa po kayo listahan. Pagdating po ng 31 ng gabi, alas 11, ibisahan niyo na po magdasal. Panginoon, salamat po. Sa paglilista niyo po, unahin niyo po yung December para maalala niyo. At marirecall niyo po lahat. Pag nagbasa po kayo, sa 31, malapit na po yan. Ilang araw na lang po. Umpisahan niyo po yung January. Panginoon, nagsimba kami ng January. Hindi ko na matandaan kung sino kasama ko. Ito mga picture.
Salamat po, may mga bagong dating, may mga gano'n. Nasakit ako, gumaling ako. Salamat po. At kung namatayan naman kayo, salamat din. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Huwag niyong sisihin ang kahit sino. Dahil lahat po ng tao ay may takdang panahon na kung kailan magpapahinga. Ako po, 228. Sabi ko, Panginoon, manggagamot pa ako. Wala pang papalit. Sige, bahala ka. Ikaw bababa rito para manggamot. 5 minutes, bababa ko. Tayo ako, magagawa ko, functional ako. Okay lang. Salamat po sa mga dumalaw ng Pasko. Salamat po sa nakipasko sa amin. Nakakatuwa. Hindi nyo kami nakakalimutan. Salamat sa mga nagregalo at magre-regalo pa. Dahil po sa inyo, nagiging makulay ang buhay. Hindi ko lang po buhay, kundi buhay ng ibang tao. Sabi ko nga siguro mabait ako talaga. Kasi po, habang nagdadrive ako, may nakita po kung dapat tulungan. Tatrabawin po namin, imbestigahan po namin. At marami po akong tulong na ginawa. Ngayon pong magpapasko. Dahil po sa mga regalo. Pabili tayo ng tulong, pinansyal sa mga karapat-dapat. Miski yung mga bagay na yun, hindi ko po inaaring sa akin dapat magpasalamat, kundi salamat sa Diyos dahil sa pagkakataong binibigay niya sa akin na ako'y makatulong sa ibang tao. Marami po, prayer lang po magagawa. Lord, gawin mo po, bigyan mo po ako ng pera para makatulong. Ako po hindi. Pagkakataon, intensyon, tsaka na po yung pera. Huling-huli na po yun. Gawin niyo pong listahan. Gawin niyo pong listahan. Ilan ang nanonood ngayon? Kayong 16 na nanonood at yung mga manonood na replay. Sama-sama natin igasal sa 29. Doon pampaswerte po yun. Kasama po sa pampaswerte. Sama-sama po natin igadasal po yung listahan na yun at susunugin natin. Para po yung puso aakyat po sa lahat. 29 kasi po ang last show natin ng AGT. So, muli po, ako po si Anthony Vivero na nagpapasalamat sa Panginoon at ako'y nakahabol ngayong gabing to at naibigay ko ang mensahe. Salamat po na marami, Panginoon, at ligtas kami nakarating. Napakaraming dapat ipasalamat. Kumuha po kayo listahan. Ako po si Anthony